Ayan na po mga kababayan, sinasabi na ho dito ni Attorney Panelo na itong prosecution kulang sa preparasyon. Nako. At patungkol din sa issue mga kababayan kung sinong presiding officer talaga ayon ho dito ni Attorney Panelo, ayon sa batas, wala namang sinasabi na kailangan daw na abogado yung mag-preside dito sa impeachment sa vice presidente. Sa presidente lang kailangan talaga yung chief justice, pero dito daw sa is vice presidente, wala namang sinasabi na kailangan ay abogado. Pero ang sa amin lang ho dito, mas okay yung abogado. Pero dito ho, mga kababayan, sa panayam ho dito ni Attorney Panilo, sang-ayon siya dahil tayo ay naniwala dito ni Attorney Panilo dahil bilang mas matanda siya sa atin at higit sa lahat siya ay isang abogado. Yun, palakpakan ho natin. At bago tayo magpatuloy sa ating reaction video mga kababayan, tunghayan muna natin tunghayan muna natin ang panayam dito ni Attorney Panilo dito. Courtesy ito ng SMNI. Huwag kalimutan mag-subscribe kayo sa SMNI mga kababayan dahil ito ang media na pinaniwalaan ko at higit sa lahat maraming mga Pilipinong nagtitiwala dyan. Palakpakan nun natin SMNI! Yun. Natapos na nitong Webes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So, I think we have every right to mark the box itself. Pero ang Tama naman. Kayo kaya ang naghahanap dyan, hindi kaya yung nagsampa ng kaso. Kayo kaya ang yung mga committee members. Sayang. Bitbit pa nun ninyo tapos atat na atat kayo dyan kaya mabuksan. Kaya nga, sige, pilitin nyo talaga. Sorry doon. hayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. Nako. Baka maano na to. Tawag dyan sa Bisaya, yung ilong ni Redon dito, baka magisi na lang to dito sa gitna. Isang butas lang yung ilong niya. Galit yun pag hindi mabuksan yung mahiwagang kahon. Nako. When I'm hearing it, I have not received any motion or request to that effect yet. Because now Nako. there's a difference with what they've said in the manifestation. The manifestation with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ang box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman, Dito mga kababayan na matatawa tayo rito, iharap si Mary Grace Piatos. Paano may harap? Noong mga nakaraang taon, hinanap nila yon si Mary Grace Piatos. Hinanap nila sa PSA. Walang nakasulat, walang identified
non-existence yung Mary Grace Piatos. Tapos, ngayon may balak silang iharap. Sino? Di ba sila may sabi na walang Mary Grace Piatos? Tapos ngayon, may iharap sila. Yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni sa Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosekusyon bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Poa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bise sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Yung unang issue doon sa balita is yung request ng prosecution na markahan yung BIR box. Pero pagdating doon sa clerk of court, yung yung Senate Secretary, iba daw yun sa kanilang unang hiniling. Pwede po ba yun, Attorney Sal, na iba yung hiniling nila tapos yung pagkalaunan, iba din yung ang gustong mangyari ng House prosecution? Isa lang ang ibig sabihin yan. Walang kahandaan ang prosecution, which is expected. So, ito pala, Atty. Sal, bit-bit nila. Marami, kumbaga, marami silang armas pero hindi nila alam kung paano gamitin. Dito, ang mali kasi dito sa prosecution, mga kababayan, dinamihan ka na kaya nila yung article. Kung ito nga, mga kababayan, bilang simple lang tao, simpleng rinibay, ilang artikulo yung nila ngayon? Sobra sa isa. Pag halimbawa, isa lang sana, tapos pinakamatibay talaga, walang lusot itong vice presidente. Pero sa dami-dami nilang mga paratang, halata na. Dito pa lang sa umpisa, ilan lang yung naniniwala. Klarong-klaro ng mga kababayan na hindi naman talaga bumababa yung rating ni VP Sara. Marami pa rin nagtitiwala. Kita natin. At saka makikita natin itong mga atat na atat ng mga prosecutor. Naku po. Lalo na ito si Dilima, si Luistro, si Ridon, si Chua, si Adjong. Talaga namang hindi handa yung mga yan. Hindi mga nagpa-practice yan. Kaya nga kailangan nila mga pribadong abogado na tulungan sila. So, ibig sabihin, wala silang alam. Walang alam. Kaya dito, kita natin dito sa mukha ni Atty. Sal. Kaya naalala nyo, mga kababayan, yung sinasabi ni Paulo, yung anak nito ni Atty. Di ba? Yun ang abogado kay yung isinampang kaso laban kay Madriaga. Sinabi ni Atty. Paulo na pinakamalaki yun, blessing in disguise yun nangyari kay Madriaga. Sinasabi, sige, papasalitain nyo yan, hayaan mo yung magsalita dyan, hayaan nyo yan. Kaya malaki ito po, mga kababayan, malaki pasasalamat nila dito kay Madriaga. Dito lang sa bintang nila dito,
na ang ginagawa nilang witness ay si Madriaga, taob sila rito. Pangalawa, at kahit naman markahan nila yan, hindi naman sila nakakasiguro kung pabubuksan niya ng impeachment court. Kasi kaya nga hindi nabuksan niya sa House of Representatives. Kasi hindi po pwede buksan. Unless Yun lang. Nasa isip kasi nila, Atty. Sal, ano na nito? Tayo na bahala dito. Ipupursige natin to dito sa Senate. Napabuksan. Sila talaga magpapabubukas. Pag yung Senate, ayaw. Hindi naman nila mapipilit yon. Dahil hindi naman sila pinakialaman doon sa kamera. Yung prosecutor, ano na nila, pero hindi na sila, hindi na, sa palagay ko dito mga kababayan, hindi na nila mapipilit ang Senate dito. Dahil, ito naman sila naman ang maghuhukom. Ang magkakalaro dito, ito ng depensa. Pag yung depensa na, hindi kami papayag dyan. Hindi kayo, wala kayong lusot dyan. Pag halimbawa, may matibay na rason, bakit hindi pwedeng buksan? Ayun. may utos ang hukuman. Now, ano yung pangalawang issue? Yung pangalawang issue, Attorney Sal, posible or hindi posible. Isasalang daw nila yung testigo na si Mary Grace Piatos sa Senate Impeachment Court. Maliban sa balita ito, pre, isasalang. Dito mo mga kababayan, bakit isalang? Sinabi na ho nila dati, walang Mary Grace Piatos. Hinanap nila doon sa statistics, doon sa, anong tawag yun? Civil registrar. Pag sa municipal level, civil registrar. Pag doon sa mga central na, yung sa, statistics office. Sila na magsabi na wala doon, tapos paano iharap? Multo? Multo ni Mary Grace. Pagkapapayag. Ano pong komento ninyo doon? Ako, baka makilala natin si Mary Grace Piatos o baka naman magtakip siya ng muka pag siya'y pinatawag doon as witness. Yan ang katawa-tawa at talagang nakikita lang ang kawalan ng kahandaan ng Ayun. prosecution. Ayun. Kung matatandaan po natin, nung unang lumabas yan, sinasabi nila na peke yan. Walang Maria, ano yun? Pangalan yan? Mary Piatos. Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Walang pangalan ganyan. Wala sa statistics. Kung kailan pinanganak yan, sino ba yan? Madalit sabi, hindi totoo yan. Ang tanong ko ngayon, sangayon sa inyo yan, nung una pa, kayo mismo nagsabi niyan, inimbestigahan nyo, walang ganyan. Kaya nga, nagdemanda kayo na di ba nagpakita lang doon na may tumanggap pero wala. Paano nyo ngayon puprobahan yan? Dito lang ito mga kababayan, mga panayam lang nila dito sa mga plano lang nila ha. Ibig sabihin, wala talaga, totoo, walang kahandaan talaga sila dito sa hearing dito. Hindi pa nila alam anong gagawin nila. Ipipilit nila yung Mary Grace Piatos tapos wala silang maipakita. Anong mangyari mga kababayan? Sabihin na lang nito, kita nyo ha? Ibig sabihin na, ganito ang kanilang logic mga kababayan. Ipapalabas dito. Kita ninyo ha? Wala talaga Mary Grace Piatos. So, ibig sabihin, confirm talaga na nagluluko sila. Hindi talaga sila nagkwento ng maayos. Hindi talaga nila, wala talaga silang maipakita sa kanilang talagang sila mga sinungaling. Dahil wala silang ma-produce doon sa mga paratang nila, gagawin nilang sinungaling si BP Sara. Ang biro.
Galing ng utak nila. Iwan ko. Yung mga abogado naman sana dyan. Dilima, Luistro, Jokno, Chua, sino pa yon, Ridon. Ano gagawin nyo? Ibig sabihin, gagawa na naman kayo ng istorya. Hahanap kayo na magpapanggap ng Maria Grace Piatos at sasabihin niya, ako po si Maria Grace Piatos. Wala pa akong tinanggap ng pera. Binuhusan ng mga dapat na di binuhusan ni Bibi. Yan ang sasabihin nyo. Iparatang pa si BP. Yung mga sabi ko kanina. Iparatang pa si BP. Ganito talaga mga kabayan. Ito mangyari. Ito nga, pinaka-exciting moment to dito sa sa impeachment trial mga kababayan. May matutunan tayo rito. Itong mga kwangkol nito mga abogado. Lalabas talaga. Ulitin ko to sinasabi ko. Ito mga abogado nito, pumasa to sa bar. Ibig sabihin, matalino sila. May alam sila. Ang problema lang ngayon, nagiging bubo sila. Bakit po? Bakit nagiging bubo sila? Pinilit nila maging bubo. Basta matupad lang ang gusto ng nag-utos sa kanila. Yun. Puro kalokohan lang yung mga ginagawa eh. Kahit na anong gawin nyo, talagang halatang halata na sinadya nyo na magtanim ng mga aligasyon na walang katotohanan at mga testigo na mga ang gawa-gawa lang ng lahat upang siraan ninyo si Inday Sara. Yun ang purpose nila, sirain nila. Ito po mga kababayan, kitang-kita natin dito, ito ha. Hindi naman, alam naman nila na wala talagang katibayan ang lahat nilang mga paratang. Pero na mahiya na silang hindi ituloy. Itutuloy na nila ito. Ito na lang ang purpose nila. Halimbawa, hindi pa sisirain na lang nila. Para mawala ng dignidad si BP Sara. Para hindi na manalo sa 2028. Yun ang mali nila. Bawat hakbang na ikakisira o paninira nila sa Vice Presidente, sila ang nasisira, hindi ang Vice Presidente. At habang pinag-uusapan mo natin ng impeachment trial, wala sa ating paksain ngayon pero gusto kong ipaksa yung pinagkakaguluhan nila ngayon. Dahil hindi nila malaman kung sino mag-preside sa impeachment court. Yun. Dahil kailangan daw abogado. Hindi daw dapat si Senate President William Gatchalian at Sherwin. yung isang kakampi nila dun sa majority na si Escudero na marami naman kumukontra. Maraming kumukontra dahil unang-una masama daw ang record nito. Masama ang record niya. Kaya hindi daw dapat na ito'y pagkatiwalaan sapagkat dinelay daw nito ang impeachment trial noong nakaraang taon. Unang-una, tingnan natin, yung na-delay noon sa fourth week, hindi pa sabi ng Korte Suprema, ito ay hindi totoo na fourth week ibig sabihin immediately. Kailangan may reasonabling mga panahon upang simula ng impeachment trial. Madaling sabi, hindi totoo yung mga akusasyon ni Chis Escudero. Maaaring guilty siya sa maraming kalokohan na tinatapon sa kanya, pero hindi itong pagdidelay ng impeachment court sapagkat ito ay na-validate mismo ng hukuman. Yun. Maliwanag mga kababayan. Maganda itong paliwanag dito ni Atty. Panilo patungkol kay Escudero. Pero ayaw ko rin kay Escudero.
Pangalawa, ito ngayon ang katanungan dyan. Dahil hindi abogado si Sherwin. Senador Sherwin Gatchalian, Senate President, gusto nilang palitan. Naku, Teka muna, unang-una, well, dito po mga kababayan, yung una-una, ako nga sa isip ko, mas okay yung palitan dahil marami kasi nagsasabi kasi na mas pabor, mas advantage pag abogado dahil sa mga ruling daw. Yun sinasabi. Pero yung napakinggan ko tong paliwanag dito ni Attorney Panilo, hindi naman pala ganyan ka-komplikado yung pagiging presiding officer. Madali man lang din pala yung aralin. Dahil gayahin man lang daw yung mga nakaraang mga impeachment trial na naganap sa ating bansa. Kaya mali yung paniniwala ko dati din na nadala ako. Mas maganda mga kababayan, dito tayo makikinig sa mga medyo may mga matatalino, no? Pero ito, matalino talaga to. I remember one time sinasabi mo na pinalitan ang mga rules para magkaroon ng pagbabago dahil under the Senate rules, ang Senate President pagdating sa mga impeachment trial at kung ang Vice Presidente ang naaakusahan o kaya sino mang impeachable officer maliban sa presidente, dapat ang Senate President. At binalita dito sa ating programa na nagkaroon ng balasahan o after balasahan o before di balasahan pa, nagpalit na daw ng ano. Kaya nga tinatanong ko, kailan yan? Hindi ko yata nababalitaan yan. At pangalawa, bakit yung papalitan ng rules? Maliwanag naman na sa ligang batas na pag ang presidente ang akusado, ang presiding officer ay Chief Justice ng Korte Suprema. Bakit Chief Justice? Sapagkat mabigat ang inaakusahan, ang number one public official ng bansa. Kaya kailangan napakaingat. Kailangan talagang mahusay, Chief Justice mismo. Pero wala siyang sinasabi na pag ang Vice President ang akusado o sino mang impeachable officer, kailangan abogado. Wala akong sinabi ang saligang batas na kailangan. Yun. Dito po mga kababayan. Ito pa, tama ko nga yung sinasabi ni Tatay Digong dati. Sundan mo lang kung ano nakasulat sa batas, hindi tayo naliligaw. Yun talaga ang tinatandaan dito itong mga matitinong abogado. Ang reference nila is ang saligang batas. Palakpakan natin mga kababayan. Kaya minsan nga tayo dito mga hindi man tayo abogado, pero ito nga mga abogado pa yung iba bakit ang galing nila magbindalo? Alam mo natin, may isa tayong senador na panukala na babaluktutin yung batas at sinasang-ayunan naman din ng isang abogado. Nako. Kaya hindi malayo na tulad ko na ordinaryong tao lang, pag makarinig talaga na pagpakinggan mo talaga parang tama, pero pag makinig ka talaga sa iba, mali pala yung paniniwala ko, ito pala yung tama. Dahil may pinagbabasihan ito sa Attorney Panilo. Anong nakasulat doon sa batas? Yun, palakpakan natin. Kanang abogado. Ngayon, ang tanong, pwede ba si Sherwin Gatchalian? Definitely pwede. Bakit kanyo? Sige, alam nyo, ito, ganito yan. Mm-mm. Yung nagpipreside ng impeachment, ang pinag-uusapan lang yan, prosedimento. Napakadaling pag-aralan ang prosedimento dyan sa impeachment trial. Ang gagawin lang ni Senate President Gatchalian ay ripasuhin niya, pag-aralan niya, basahin niya, panoorin niya yung marami ng impeachment trial nung presiding officer si Chief Justice David.
si Juan Ponce Enrile. Di ba? May mga pagkakataon, madaling sabi mga papanood mo yun, madaling pag-aralan niya. Pangalawa, pwede ka naman talaga mag-aral ng crash course sa procedure. Napakadali ho yan. Maniwala kayo First year lang yan Kaya-kaya pag-aralan yan Number 3, ito ang pinaka-importante. Si Sherwin Gatchalian, sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga pananalita, at sa pagkakakilala ko sa taong yan, merong common sense. Sentido común, yan lang ho ang kailangan. Alam niyo, sabi ng tatay ko, no? Nung ako'y pinag-aaral ng abogasiya, nung nag-aaral na ako sa UP College of Law, yun lang pinukpok niya sa akin. Just use your common sense. Common sense lang talaga ang palaging gagamitin niyo at hindi kayo masisira. Pangalawa, si Sherwin Gatchalian ay bright, matalino. May common sense na matalino pa. Kadali-dali yung mag-preside sa impeachment trial. Pangatlo, ang problema dyan sa mga inyo, gusto niyo pang agawan ng karangalan at ng kanyang posisyon bilang Senate President. Bakit ba hindi kayo makapagantay ng inyong panahon? Binoto nyo na nga yan. Ibig sabihin, may tiwala kayo dyan. Kaya ituloy nyo na yan. Hindi pa pwede. Kung ako si Senate President Gatchalian, hindi ako papayag. Kaya mo yan. At nakita ko yung mga galaw niya dyan sa Senado, hindi naman siya bias. Nakita ko objective, palibasa. Sana, sir. Yung sinasabi mo at mga paniniwala mo, sana yun ang gagawin ni Senate President Gatchalian. Palakpakan natin mga kababayan. Sana, ito nga dapat mga kababayan, ito nga, idasal na lang natin na hindi magiging bias dito si Senator Gatchalian para wala na ho pa tayong panahon pa na pag halimbawa magpapalit pa ng mga liderato dyan sa Senado. Nakakagulo lang mga kababayan. Ito lang po, kung anong meron tayo, paniniwalaan na lang natin na maayos to at ipagdarasal na lang natin na itong paniniwala natin ay magkakatotoo. Ayon dito sa sinasabi dito ni Attorney Panilo, yung paniniwala ni Attorney Panilo dahil mas lamang si Attorney Panilo kaysa sa atin siguro dahil mas nakikilala si Attorney Panilo kaysa atin. Yun, palakpakan natin. Ito ang dasal natin mga kababayan na ito talaga dito sa pamumuno ni Senator Gatchalian, dapat lang siya ay hindi bias. Pero pag magiging bias siya, wala din tayo magagawa. Alam mo natin itong nasa dito sa gilid o dalawang nasa gilid. Nako. Kilala nyo to? Itong dalawa ay nasa kanan, nasa kaliwa ni Sherwin. Anong tawag dyan? Alam nyo po yung pinako na si Kristo sa cross, sino yung nasa kanan at saka nasa kaliwa? Kasi alam nyo, itong magkakapatid na ito, yan, si Rex Gatchalian na yan, at yung sino po ba, si Kenneth, at saka si yung kongresista, mayor ngayon. Mayor. Maganda ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya nakikita natin kahit sa kanilang mga timinor, hindi sila self-entitled, hindi mayabang. Magalang, hindi magarbo, kahit na bilyonaryo ang pamilya. Hindi ba? Kaya ako may tiwala ko dyan. Kayang-kaya mo yan. Ituloy mo yan. Ikaw mag-presiding officer at hindi yung kung sino-sino pinipili ninyo. Abogado nga, kung may diferensya naman, di wala rin. Kailangan may integridad, objective, fair, may common sense, may talino. At yan, si Sherwin, nansa sa kanya ang mga kwalifikasyon. Ayun, yun mga kababayan. Palakpakan natin mga kababayan at hanggang dito lang po. Salamat sa inyong panonood at mabuhay ang Pilipinas.